Hello guys, what's up? Magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online learning application. Once again, this is Marky Lifestyle. You can call me Marky. And then you can reach out me also through my Facebook page, Marky Lifestyle. No? You can PM me directly there. So pasensya na po sa lahat po ng mga hindi ko pa masyadong nasasagot and then late kung nare-replyan. Pasensya na po. So meron ako napanood isang content creator no, na todo promote ng mga online learning application, and then I think na post ko to sa sa community group ko, na post ko na to siya. So beware po kayo no sa mga pinopromote ng babaeng to no, kasi sobrang haras po talaga ng mga online learning application na hindi na pinopromote niya. And I think tong babaeng to is hindi talaga totoong biktima no, nagpapanggap lang. Baka agent nga to sa itsura pa lang no. So, but anyways, nasa sa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo sa hindi. Basta ako, alam ko kung paano, alam ko yung experience, alam ko yung nararamdaman ng isang biktima ng online learning application. And then isa pa no, merong mga bagong strategy yung mga online learning application agent meron silang pinapatawag na representative daw ng police, lawyer, at kung ano man yan, etc. Isama nyo na yung mayor o congressman, kung sino may tumatawag sa inyo, no? Gawa-gawa lang po nila yan. Huwag po kayo maniniwala. Again, never po nakipag-communicate yung NBI sa kanila, no? Kasi alam nila sa kanila, sa company nila na meron silang mga kamalian din, ano? That's why never sila nakapag-communicate. Mas maraming complainant yung mga nabiktima nila kaysa kung sila magko-complaint, no? So yun So again, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo i-handle yung stress nyo, no? Huwag kayong masyadong mag-isip na kung ano-ano, no? Hindi dahilan yung pagsisuicide, no? Do you think mawawala na yung problema nyo if nag-suicide kayo? No. Mapupunta lahat yan sa relatives nyo or sa family nyo. So hindi yun yung solusyon, ano? So I hope nagkakaliwanagan tayo, kasi again, kahit paulit-ulit ko itong sabihin, lahat ng mga form of threats na re-receive nyo through messages, through emails, ay wala pong katotohanan. Hanggang dyan lang po talaga yan. Okay? So wag po kayo matakot, and I hope unti-unti na nakaka-recover lahat, nakaka-move on na. Kasi wala yan, hanggang dyan lang po talaga yan. Ang gawin nyo na lang, wag nyo lang dagdagan yung problema nyo, no? Wag na lang kayong gumawa ng tapal system, kasi lalo lang kayong mababaliw, lalo lang kayong sisiraan ng ulo sa kakaisip kung paano nyo babayaran yung mga natitira yung mga online learning application. And then sa gustong magbayad na hindi na nila alam kung paano, nakalimutan na nila yung password nila, then chinis na nila yung number nila, wag nyo na lang isipin, let go na lang, never mind na lang yan. Okay? Huwag kayong matakot, walang mangyayari masama sa inyo. Lahat po ng mga sinasabi ko is based on my experience, based on sa experience ng mga nare-receive kong messages, mga totoong na biktima talaga, no? Sinishare kasi nila, sinishare ko rin yung problem ko. That's why lahat po ng sinasabi ko is katotohanan talaga, no? Again, kung nasan man kayo, relax lang po kayo, huwag kayong mag-isip na kung ano-ano. Walang pupuntang NBS sa inyo, at lalong walang pupuntang mga agent sa inyo, kasi syempre sinisecure din nila yung kanilang protection. So yun, kung ikaw mismo sa katayuan ng agent, hindi mo kilala yung tao, pupuntahan mo sa ganyang iskinita, di ba, matatakot ka. So yun lang yung ilagay nyo sa kukote nyo, no? Again, kung may problema kayo sa online learning application, and then nag-iisip kayo ng mga negative na gagawin, wag na lang, no? So again, kung babayaran nyo yung utang nyo, nandyan lang yan, hindi yan mawawala as long as nasa sa inyo yung SIM card nyo, no? Hindi yan mawawala. Yun nga lang, yung iba pumapatak talaga yung interest, lumalaki, lumulobo. Kung hindi nyo na kayang habulin, let go nyo na, wag nyo nang bayaran. Ganun lang ka-easy, no? Then kung meron kayong sobra-sobrang pera, bayaran nyo, balikan nyo. Ganun lang ka-easy, mga ka-lifestyle. Huwag nyo masyadong gawing big deal, no? Yung problema nyo sa online learning application. Kasi marami akong mga nababasang comments about sa kanilang mga OLA, no? Meron ng mga
mahigit 20 online lending application. Then meron ng mahigit 80,000 pesos, mahigit yung balance, utang. Ganun, no? So, ganun pa man kung ano yung katayuan nyo sa mga ulan nyo, nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo i-handle, ano? Kung paano nyo i-solve yung problema nyo. Ako, nag-guide lang ako, sinishare ko lang yung ginawa ko dati para maka-recover sa mga online lending application na medyo natagilid talaga tayo ng lubos kasi sobrang laki ng pataw na kanilang mga interest at penalty. So yun lang mga ka-lifestyle, no? I hope nagkakaliwanagan tayo, wala na mga masyadong negative comment, I mean negative thinking, paano nyo solve yung problema nyo. Ganun lang ka-basic. Scroll down lahat ng mga videos nandito sa channel ko, malalaman nyo lahat ng mga sagot sa katanungan nyo. So ganun lang mga ka-lifestyle, peace.